Yung advice ng lawyer ng DOTR ng legal, yun yung sinasabi nyo ngayon na mga take it or leave it options. Hindi po, galing po sa akin yon. Okay. Inaral po namin talaga. Okay. Sige. Nasobrahan po kasi ng abogado sa DOTR po, Manong Ted. So, ang take it or leave it ko po, Okay. they have to decide po. Kaya sinasabi ko na po ngayon to, hindi pa alam po ng Villar Group to. Para next week, kapag natuloy na yung meeting namin, they can either decide na or ayaw nila para uwian na po, para tapos ng problema. Para makapag-move on na tayo. Tama at po. bumilis na ito. Okay. Now, Manong Ted, this is important po Okay, kasi. sige. Kasi once na they will refuse the offer or of the government, yung tatlo po na non-negotiable po sa DOTR, sa LRTA, well, ito po wala pong problema sa alignment. Okay na tayo, 90% alignment. Stasyon na lang problema. Kapag hindi ho pumayag ang Villar Group of Companies, ipapatuloy ko po yung construction all the way to Zapote at sa Kanyog. Iiwanan ko po ang Las Piñas. Tsaka na lang yan, dudugtong. Tsaka na lang kasi it would be unfair to the community of Zapote and to Bacoor to be held hostage by the issue on Las Piñas. Okay, sige. Kasi po 8:44 na. Ito ho, Secretary. Hindi man ho kayo sumang-ayon, pero sa lahat ng dokumentong hawak ko, sa lahat ng background na ni-research namin dito, dahilan nga po ng delay na ito pong pagpasok din ng mga kumpanya ng mga Villar para po kumontra and then mag-offer. Ang tagal magbigay ng dokumento, tama? Ang tagal nila magbigay, right? Ilang taon kayo naghihintay sa dokumentong ito ng use of rock agreement? So dahil sa mga delay na ito, nabimbing yung proyekto. 6 kilometers na lang ito. Pwede na pong sumakay ang mga taga Bacoor, Cavite, Zapote, all the way hanggang dyan po sa Caloocan ng mga manggagawa. Kung tapos na ito noon pa, 6 years na po ito panahon ni Marcos, hindi ho natapos hanggang doon lang sa sukat. So, sa gitna ng kanilang mga kung ano-anong protesta, delay, sulat sa inyo, hindi ho ba dapat good faith ka? Sinabi mo na yung gusto kong i-donate na lupa nakasanla. They should have dapat sinabi nila diba? na in the first place they donate what they're trying to donate is a mortgage. That's a sign of good faith. Pero hindi sila sinabi nung umpisa pa lang na sila nag-o-offer na umano utang na loob pa natin sa kanila na sila magbibigay ng lupa sa proyektong ito. Pero sa simulat sa pool, hindi sila naging bukas sa gobyerno na ang aming iaalok sa inyo na donasyon ay lupang nakasanla. There was no information to me po. No? I just have to be, again, clear about this. Hindi ko alam kapag sinabi nila sa PMO o sa LRTA. Manong Ted, ito po ang aking pag-aaral is based on the documents available to me. Pero yung nakikipag-transact po kasi dyan is more of the PMO. Maaring sinabi ng PMO, hindi nila sinabi. I have to get back on that po. Pero bilang kalihim ng DOTR, na minanduhan ni Pangulong Marcos, di ba? Sinabihan po kayo na asikasuhin mo na yan, Sec Manoy, Tama right? po. Yes, importanteng proyekto. Alam nga naman ang kalihim ng DOTR, hindi sinasabihan nitong PMO o nila ginoong Batan na, boss, yung gustong ibigay ng mga Villar na lupa nakasanla. Sila I asked them po, nalaman din nila when they saw the document po na it was mortgage. Okay. I asked them kailan nyo pa alam to? Sabi nila, when we saw the document, the title. Okay. Sige, so again, going back po, sa binabanggit nyo, pwede naman niyang i-donate na lupa kahit na nakasanla. Kapag po na-donate yan sa gobyerno, ano po ang mga tsansa na kapag hindi nabayaran ng mga Villar yan, kayong hahabulin ng China Bank? That's why nga po we're going to put by way of provision also as a term of sa aming deed of donation, other than dun sa unconditional permit to enter para masimulan na po kami magtrabaho dyan, ay yung to hold us, the government, free from all liability. No obligation at all. No? At pangatlo, we have to give them a timeline within which to cancel the mortgage. Okay. Kailan nila gawin yon? That's a show of good faith on their part also. Okay. Ang pinag-usapan natin dito, Manong Ted, hindi na nga yung legalidad, whether they can donate it or not. Okay. Ang pinag-usapan natin dito, kung ang intention nyo talaga ay tulungan ng gobyerno
Tulungan nyo na huwag nyong bigyan ng sakit ng ulo ang gobyerno by removing all the risk sa na naka-attach sa gobyerno on this mortgage property. Opo. And there's no way for us po to expropriate the property. Never would I agree to expropriate the property. And I will tell you the reason why, Manong Ten. Bakit po, Sec? Ayaw ko expropriate yung property kasi kapag babayaran ko pa yung property na yan, at tataas naman yung land value ngayon ng property na yan, kasi andun yung istasyon eh. Correct. Dadami yung mga foot traffic, dadami lahat. Eh mukhang nalugi naman na ho ang gobyerno, so might as well donate it to the government kasi meron namang kaakibat yan na benepisyo pagdating ng araw dun sa property. So there's no way for us po. Kapag the moment they won't agree, so the take it or leave it provisions, the deal is off, hanap tayo ng property kung saan pwede, pero in the meantime, iwan na natin ang Las Piñas Station, ituloy natin sa Pote is still Las Piñas, hanggang Nyog. Tsaka na natin pag-usapan ang Las Piñas kasi ang gulo-gulo na nila eh. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.